Shalom, Shalom Aleichem. This is our Catholic Daily Gospel reading, our preaching in the Wilderness series. Wilderness series because malawak na itong narating ng TikTok, pero hindi mo naman ma-expect na may manonood or makikinig sa nasabihin natin dito. So that is why I called it Preaching in the Wilderness series. The Catholic Daily Gospel reading. The Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verses 1 to 13. Glory to you, Lord. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones were, in taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold, the bridegroom come out to meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went up to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore stay awake, for you know neither the day nor the hour." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So yan po ang ebanghelyo ngayon, mga kapatid, patungkol sa paghihintay sa pagbabalik ng bridegroom. At alam naman natin kung babasahin natin ang buong New Testament ay ang pinapatungkol na bride ay ang ating Panginoong Hesukristo, at ang groom ay ang simbahan o tayo na mga sumasampalataya sa Kanya. At nagbigay siya ng parable ng 10 bridegrooms na 5 ang matalino at 5 ang hindi. So, pwede natin itingnan kung saan tayo dito sa 5 na ito. Tayo ba yung mga nasa matatalinong side, or nasa mga foolish or mga hangal na mga virgins? Yung 5 virgins na mga matatalino, it is matatalino ba tayo na side or doon sa mga hangal? Kasi ang pagka-describe dito, natagalan yung pagdating ng bridegroom. At habang naghihintay sila ay wala silang baon or wala silang reserba na langis para sa kanilang ilawan habang naghihintay sa pagbabalik ng bridegroom.
So, natagalan. So, reality, natagalan ang pagbalik ng bridegroom, yet bumalik siya. Ang ating Panginoong Kristo na siya yung bride at siya ay ikakasal sa i-unify niya ang kanyang sarili sa simbahan sa kanyang final coming, kapatid. So, tayo ng mga Katoliko ay lagi nating itong inuulit-ulit. We are being reminded always nito tuwing dadalo tayo sa banal na misa. Diba doon pa lang sa bungad ng ating banal na misa, after ng homily ay dadasalin natin yung Apostles' Creed, kung saan sa Apostles' Creed ay binabanggit doon na ang Panginoong Kristo, He will come again to judge the living and the dead. Then after that, pasalangin ng bayan. Then, pagdating uli doon sa pag-awit ng Ama namin, di ba? Pagkatapos ng awit ng Ama namin, may babanggitin ng pari. Babanggitin niya yung Titus chapter 2 verse 13. Ang sinasabi doon, di ba? After ng Ama namin. Then may babanggitin ng pari kung very Paul conscious yung inyong pagdalo at inyong pakikiisa sa banal na misa, ay yung binabanggit ng ating mga kaparian ay nanggagaling yun sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. At ito ang sinasabi dito sa Tito, sa sulat ni San Pablo kay Tito. Sabi dito, Titus chapter 2 verse 13, di ba? After nang nirecite na yung or kinanta yung Ama namin. Okay, sasabihin ng pare, i-recite ng pare ito. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Then, saka natin ikantahin uli yung doxology na sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. So, pangalawang beses na yun na binanggit, nababanggitin yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, kung mayroon pang other part, baka may nakalimutan pa ako. Then, ulit-ulit yung memorial acclamation. Yung memorial acclamation, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O, di ba? Pangatlo na. So, na-remind tayo every time na mag-attend tayo ng banal na misa, ito ay maririnig natin. Pinapaalalahanan tayo. So kung isinasa buhay natin at isinasa puso natin ito, na alam natin babalik ang Panginoong Jesucristo, is dapat magiging kabilang tayo dun sa 5 virgins na who is wise, na naghahanda para sa ating mga sarili. Kasi kung titingnan natin doon sa verse 13, yung parang pinaka-closing word nitong parable na ito sa verse 13, sabi niya, therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour. Diba? So, dapat maging handa tayo, maging gising tayo, since hindi natin alam kung kailan. Ngayon, kung pasubalian naman natin na hindi babalik ang Panginoong Jesucristo, of course, dapat pasubalian mo rin na hindi totoo ang Panginoong Jesucristo at hindi totoo ang Biblia. Diba? Yun ang doon, kung hindi mo siya paniniwalaan, kailangan mo siyang pasubalian ng Biblia na hindi totoo at pasubalian mo na hindi totoo ang Panginoong Jesucristo para kung magkagayon ay hindi rin totoo na siya ay babalik. Ngunit kung titingnan natin ay pinapatunayan na talagang totoo ang banal na kasulatan. Many have tried to destroy the credibility of the Bible noon pa man, mga kapatid, until now.
Di ba? From within, di ba? May mga from within, and then from outside. Marami mga taong pilit sirain ang credibility ng Biblia pero hindi nila kayang sirain. As a matter of fact, ang Biblia ang isa sa pinaka best-selling book of all times. So, marami na po mga atheists, mga skeptic, mga agnostic ang na-convert na nabigo sila na sirain yung credibility ng Biblia. Nabigo sila na pawalang saysay o pawalang kabuluhan ang patungkol sa Panginoong Kristo sapagkat hindi nila kaya. Kahit ang bansang Israel that until now they are not believing or they are not accepting the Lord Jesus as the Messiah, many of them, a majority as a country, yet makikita natin doon na na-preserve yung mga historical sites kung saan na nung dumating ang Panginoon Kristo, yung mga historical sites na andoroon. Diba? And recently, kung nasusundan nyo just other day or 3 days ago, ang background ko is yung AI production ng image nung Shroud of Turin. Kung nakita nyo, kung basahin nyo yung Shroud of Turin. Ang isa dun sa scientist na nag-aral, and then isa sa mga nag-aral nga din na isa is in-interview ni Brother Adrian Milag sa kanyang blog. Meron siya yung in-interview about dun sa nag-aral sa Shroud of Turin. Itong Shroud of Turin ay napapatunayan ng mga siyensya at ng mga siyentipiko na itong shroud na ito ay, ang edad nito ay mga almost 2,000 years ago na. At itong Shroud of Turin na ito yung may image siya na nasunog to actually, nasunog itong image na ito, yung cloth na ito. Then, nung pinicturan ito, yung negative picture ng shroud ay napaka-clear yung image ng isang tao na puno ng sugat at dugo sa katawan na nagdanas ng grabing pagkabugbog. Pero kung titingnan mo siya sa plane na hindi gumagamit ng camera, yung negative, di ba yung camera, di ba dati may naka-roll na negative. Kung titingnan doon sa negative, napaka-clear yung image. Pero kung titingnan mo siya plainly, halimbawa katulad nito na walang gamit na parang hindi mo siya makita ng malinaw. So yung mga scientifico ay nag-conclude na it was the burial cloth of a person beaten severely, and then na ito'y mga 2,000 taon na yung nakalipas. So kung titingnan natin, at the same time, kung titingnan natin sa resurrection account, kung makikita nyo doon na noong pumasok sina San Pedro sa Yungib, kung saan inilibing ang ating Panginoon Kristo, ay maayos na meron daw sinasabi na may maayos na nakatiklop na kayong lino na pinambalot sa kanya. Then itong kayong lino na ito ay hindi na nabanggit. Then later on, anong taon na discover itong shroud na ito? At yun nga na naka-display ito sa isang simbahan. Then nung pinicturean, nakita nga itong image na ito ng Panginoong Kristo. Then yung isang scientist nga, wala na sila, exhausted na sila to find any means to deny the fact, yung katotohanan, but it points out to a burial cloth na binalod sa Panginoong Kristo. At yun nga, nagkaroon siya na-convert siya because of it. Isa scientist. Search po mga kapatid, may bago ngayon. So, thank you, Ednar, 25. I-search nyo po ngayon yung Shroud of Turin. It is very clear. Parang kung nakita ninyo yung isa sa tradition ng simbahan, although it is not written in the Bible, yung
si Veronica, di ba? Si Veronica, nung pinunas niya yung towel niya sa mukha ng Panginoon, yung berang ni Veronica, ay nag-appear yung mukha ng Panginoong Kristo doon sa berang ni Veronica. Of course, sa akin, for me, it was not a miracle yung berang ni Veronica na nag-appear yung mukha ng Panginoong Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoong Kristo, He was severely beaten at yung crown of thorns na nasa kanyang ulo ay nag-produce ng dugo sa kanyang mukha na dumaloy sa kanyang mukha. Kaya nung pinunas ni Santa Veronica yung belo or yung cloth sa mukha ng Panginoong Kristo, nag-appear yung mukha ng Panginoong Kristo doon sa cloth ni Veronica. Because of the blood that flows all over the face of our Lord Jesus Christ, because of the severe beating na ginawa sa Kanya. And because of that, nag-appear yung Kanyang mukha. Pero itong Shroud of Turin, mga kapatid, ang mga scientists ay hindi na nila kayang pasubalian pa. Kasi unang-una, kung meron mag-deny about the fact ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, ay yung mga scientists doon. Kasi gusto nila palagi ay merong ebidensya. Sa atin, sa pananampalataya, believe and you will see. Sa mga scientists, see and they will believe. Sa pananampalataya, sa lungat palagi yan, believe and you will see. Yan. Sa secular word, sa mga scientists, let me see and I will believe. So nakita nila yung Shroud of Turin, hindi nila kayang subalian. Meron kahalintulad nito yung image ng Our Lady of Guadalupe. Ayan, hindi rin kaya itong pasubalian ng mga scientists. Nakita nila it was not a man-made, it was not painted by the hand of man. I-search nyo po ang image ng Our Lady of Guadalupe. May similarity sila ng kwento nitong Shroud of Turin, mga kapatid. See? And then yung Our Lady of Guadalupe, yung pinaka-latest na discovery nga nila, na yung mata ng Birhen ng Guadalupe ay, kung titingnan microscopically, makikita yung 13 katao sa kanyang eyelid, sa kanyang itong mata niya, yung 13 katao na naka-witness nung iniladlad ni San Juan Diego yung kanyang tilma sa harapan ng obispo. Makikita doon sa mata ng Birhen. Yung mga sikat na artist tried to imitate it. The same na tela. How many years lang, nag-degrade na kaagad yung tela na yun. At noong tinest nila, pero at yung tilma na pinag-drawingan ng Birhen ng Guadalupe, until now, naka-preserve almost 500 years na. Hindi nasisira. So you see? So ito mga binabanggit natin na for us, para hindi maniwala na hindi babalik, ay hindi totoo ang sinasabi ng Panginoon yung patungkol sa kanyang muling pagbabalik, ay bakit tayo napunta rito sa mga sinasabi ko? It is because for us to believe na kailangan i-disprove muna natin yung mga evidences na ito. I-disprove muna natin itong mga katotohanan na ito para maniwala tayo na walang pagbabalik ang Panginoon Kristo, hindi siya muling babalik. Kasi ang tagal na, di ba? Natulog na yung 5 virgins sa tagal. Yung mga hangal. So, kaya nga ang tanong ko, saang side tayo? Doon sa mga matatalino or doon sa mga hangal? Kasi talagang babalik ang Panginoon. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Sa banal na misa, pinapaalalahanan tayo lagi dyan. Ilang beses binabanggit? 3 ang pagkaalam ko sa Apostles' Creed. And then doon sa after ng recital ng Our Father, sa gitna, sinasabi yung Titus chapter 2, verse 13. And then doon ulit, uulitin ulit doon sa memorial acclamation.
na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. And then kung titingnan natin itong Matthew chapter 25 actually, maaring babasahin ito sa sunod na mga araw. So dito lang muna tayo. Pero banggitin natin yung ibang mga sinasabi sa parte ng Biblia, di ba? Doon sa yun, Titus chapter 2 verse 13. And then dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Sabi dito so hindi na natin masyado palaliman yung hindi na natin masyado palaliman yung sinasabi na sa parable. Ito na lang ang inuwi natin. Yung sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Okay. Sa verse 16, mga kapatid, sabi dito buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi niya, for the Lord Himself, with a word of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord. Therefore console one another with these words. So with a loud voice, a loud cry of an archangel, with the trumpet of God, and with the trumpet of God will come down from heaven. Tutunog yung trumpeta. Kaya kung nakarinig na kayong kanta na, yung ang ganda nun, yung kinakanta ng mga charismatic, mga Katolik charismatic at sa kama ng ibang sekta, yung sa pagtunog ng trumpeta. Ang ganda nun, mga kapatid. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta. Wow! Try to imagine kung how many millions of trumpet yung tutunog. Grabe. Yung very majestic, very tugulat ka na lang, mga kapatid, di ba? Si Jesus ay darating na, magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Wow! Then, ang isa pa, mga kapatid, dito sa Revelation chapter 1, 7 and 8, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang sinasabi dito ay grabe, tingnan nyo Sabi niya, behold, He is coming amid the clouds, sa gitna ng kaulapan, and every eye will see Him, lahat ng mga mata. O ibig sabihin, lahat ng tao ay makikita. And every eye will see Him. Lahat ng mga tao ay makakita or lahat ng mata ay makikita siya. Amidst the clouds sa kanyang pagbabalik. And even those who pierce Him, pati yung umulos sa kanyang tagiliran. Kasi di ba mabubuhay muli yung mga namatay? And even maaring itong tumutukoy dito ay bayang Israel. All the people of the earth will lament Him. Yes, amen. Yung lament, iiyak. Lahat at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, magkagayon na amin. Ang sinasabi sa Tagalog. Makikita, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid.
If you are an English person, then you read it in your Bible. This is Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Try to reflect on it and namnamin mo ang sinasabi dito. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayon nawa. Amen. Wow. Tatangis, iyak ka. Kung tapat kang sumasampalataya at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, iiyak ka. Pero yaong mga taong hindi sumasampalataya at namumuhay na parang hangal katulad ng 5 virgins na yun, iiyak din sila ng grabing pagkaiyak. Bakit? Andun yung kalungkutan at pigati sa kanilang mga puso dahilan sa takot. We do not believe that you will come back again. Yan, mga ganun, iiyak din sila. At tayo mga mananampalataya na matyaga at matapat na naghihintay sa Panginoon ay iiyak din. Bakit? Kasabihin natin, oh Lord, thank you, this is it. Thank you, you fulfilled your promise. Thank you, Panginoon, sapagkat hindi kami napahiya sa mga taong kumukutya sa amin na hindi sumasampalataya sa iyong pagbabalik. Pare-pareho tayong iiyak, pero magdangan nga lamang ay magkaiba ang dahilan kung bakit tayo iiyak. Kayo iiyak, ang iba iiyak sa bigati, sa takot. Tayo iiyak tayo sa kagalakan sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. The Lord Jesus, ang Panginoong Kristo, ang parable ngayon, ang ebanghelyo ngayon, ay tinapos niya, sinara niya sa word na kaya nga maganda kayo at magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung kailan o anong oras darating ang Panginoon. Yun yung paghahanda natin, mga kapatid. And maybe this discussion sa kanyang pagbabalik ay tuloy-tuloy po ito. So dito lang muna natin tapusin because maybe tomorrow ay ganun pa rin yung ebanghelyo. Kaya ang tanong ngayon natin sa sarili natin, saan tayo? Tayo ba ay nabibilang doon sa 5 wise virgins? Or nabibilang tayo sa mga foolish or mga hangal? We have still a sufficient time, mga kapatid. Yes, of course, hindi natin alam kung maabutan pa natin yung final coming ng Panginoon sa Kristo. But let us remember na we are not certain of our lives. Hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo or mamaya. So, since na hindi natin alam kung kailan at hanggang kailan yung buhay natin, bakit hindi natin pagandaan ang pagdating ng araw na tayo ay harap sa hukuman ng Panginoon? Sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 27 na pagkatapos ng ating kamatayan, harap tayo sa Panginoon. And then sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang aharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tayo magsusulit ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. Harap tayo sa Kanya. So, since na hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin, the Lord is giving us a chance and a choice to be like that of wise virgins or that 5 foolish virgins. It is our choice. Ang kaligtasan, bagamat libre, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. The gift ay hindi natin ma-enjoy yung gift of salvation kung ang gift na ito na ibinibigay sa atin ay pilit nating tinatanggihan. Amen? So, that is by now, mga kapatid. Yan yung paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Shalom, and thank you sa mga nag-like at sa mga sumubaybay
at sa tatlong nag-share at sa mga nag-comment. Amen, indeed. Mark Rilano, amen. And then sa mga John Artos, God bless you po rin. And then sa lahat ng nanood, sa mga nag-tap ng screen at sa mga bagamat hindi man nag-tap ng screen yet, ay nanood sila or nakinig sa atin. May God bless us, keep us safe and sound today and always, including ating mga mahal sa buhay, ating mga ari-arian, at ang mga taong malalapit sa atin. Amen. So, shalom, that is by now, and may God bless us all. Signing off, my dear brothers and sisters.